Magkatuwang ang mag-asawang Rick at Yoli sa paghahanap buhay bilang mga mommy vendor. Tinitiis nila ang pagbabanat ng buto, alang-alang sa kanilang nooy 3 maliliit na supling. Magmula kasi nang mawala ng trabaho si Rick bilang kusinero sa restaurant at si Yoli naman bilang isang factory worker. Naging mailap na ang trabaho para sa kanila. Masakit po kasi doon po kami kumukuha ng pang tawid gutom namin sa mga anak namin eh. Kapos nga po talaga sa pera. Kaya ang hirap nang mawalan talaga ng hanap buhay. Maagang gumigising ang mag-asawa upang magluto at maghanda ng mga sangkap at maaga ring umaalis upang makapwesto sa bangketa. Lahat ng ito ay kanilang pinagsusumikapan upang matugunan ang bawat pangangailangan ng pamilya. Nararanasan mo rin talaga yung pagod, yung hirap. Lalo na minsan, hindi naman lahat pare-parehas malakas yung kita. Naawa po ako sa asawa ko kasi parang hindi ko kayang makita na ganun yung laging ginagawa niya. Hirap na hirap siya. Ulan, araw, ganun ang ginaganas niya. Dahil hirap na sa gastusin sa inuupahang bahay at iba pang mga bayarin, upang makatipid, sinunod nila ang payo ng isang kaibigan ni Yoli na lumipat na lamang sa isang maliit na barong-barong. Yun na po, nakipagsapalaran po kami mag-squat para lang po malibre po kami sa upa. Nang minsang tanungin ng anak kung ano ang kanyang pangarap balang araw, umantig sa mag-asawa ang pangarap na nais pala nitong maging doktor paglaki niya. Gusto ko po maging doktor. Parang napaka-imposibleng isipin na magiging doktor ang anak mo. Wala lahat. Talagang isang kahid, isang tuka. Napaka-imposible po. Nang mga panahon na yon, nabahagian si Yoli ng kaibigan niya hinggil sa salita ng Diyos. Dito niya naunawaan ang tungkol sa pagmamahal ng Diyos at pagkakaroon ng pagtitiwala na kaya ng Panginoong iahon sila sa kahirapan. Nabuksan yung kaisipan ko. Yung time na yon, na-realize ko na meron pala akong Diyos na buhay. Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Diyos na nagbibigay ng kaginhawaan. Andyan pala ang Panginoon, hindi ako iniiwan. Hindi niya ako pinababayaan. Di naglaon kung gaano naman kaseryoso si Yoli sa pagsunod kay Jesus, ay siya namang tigas ng loob ni Rick sa Diyos. Madalas ito ang ugat ng kanilang pag-aaway. Napapadalas din ang pakikipagbarkada ni Rick. Subalit hindi natinag ang pananalig ni Yoli na balang araw ay mababago rin ang asawa. Makaraan ng ilang taon, tinugon si Yoli ng Panginoon. Ito ay dahil nakapasok si Rick sa pag-a-apply niya ng trabaho bilang isang kusinero sa Saudi Arabia. Iyon ang naging simula ng pag-ayos ng sitwasyong pinansyal ng pamilya. Bukod pa dito, nakakilala rin sa Diyos si Rick habang nasa ibang bansa. Siya nga pala, naalala ko ang mga sinabi mo tungkol sa Biblia. Ngayon, nauunawaan ko na ang mga bagay na yon. Nalaman ko rin na hindi pala tayo pinabayaan ng Panginoon. Bagkus, ipinaramdam pa niya sa atin kung ano ang tunay na pag-ibig. Nagalak ako kasi binago na siya ng Lord. Kahit magkalayo kami, alam ko po na lumalim siya sa Panginoon. Nararanasan ko yung kagalakan at kapayapaan sa kaisipan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkatapos sa Saudi Arabia ay nagtuloy-tuloy ang magandang takbo ng trabaho ni Rick. Di naglaon ay nakapagtrabaho siya sa barko. Magmula noon ay unti-unti silang nakapagpundar ng sariling bahay. Nakapasok sa pribadong eskwelahan ang 4 na anak at lumago ang binuksang tindahan. Kung dati ay nangungupahan lamang sila, ngayon ay may sarili na silang mga paupahan. Ang magandang pagpapalaki ni Rick at Yoli sa mga anak ay napatunayan sa mga narating ng mga ito ngayon. Ang panganay nilang anak na si Rio ay isa ng ganap na doktor. Ang pangalawa namang si Ricardo Jr. ay isa na ring seaman, gaya ng kanilang ama. Ang pangatlong anak naman na si Yorica ay isa ng registered nurse at midwife, habang ang bunsong si Yosherick ay malapit nang magtapos sa dental medicine. Salamat sa pagsusukli niyo sa amin kasi hindi niyo binigo yung ama niyo. Bagamat nagbabarko pa rin si Rick hanggang ngayon, nananatili pa rin ang pagiging malapit ng bawat isa sa pamilya, lalo na sa Panginoong Diyos. Patunay ang pamilya Maborang na ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dadaloy sa mga taong marunong magpahalaga
sa maliliit na bagay na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Laging may pag-asa sa Panginoon. Nakaboto na ba kayo sa paborito niyong nominadong kwento sa ating Huwarang OFW? Kung hindi pa, may panahon pa kayong bumoto hanggang May 11, 2015 ng umaga. Para bumoto, bumisita sa aming Facebook page, The 700 Club Asia, at i-click ang Huwarang OFW 2015 tab. 3 kategorya ang inyong pagbobotohan: pamilya, individual, at misyonero. Kung na-miss ninyo ang unang batch ng ating mga nominees, mag-log on lang sa cbnasia.org/mediacenter kung saan tampok ang mga nominadong kwento.